Breaking news, pag-uusap ng United States of America at Iran sa Geneva. Hindi maganda ang resulta. At dahil dito, Israel ay naghahanda at inaasahang aatake sa Iran katuwang ang United States of America. Secretary of State ng Amerika tutungo sa Israel upang ipaalam kay Benjamin Netanyahu kung ano ang resulta ng pag-uusap ng Amerika at ng Iran. At napaulat na ilang araw mula ngayon ay maaaring umatake ang Amerika sa Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 19, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa pinakabagong update sa pag-uusap na isinagawa ng Amerika at Iran sa Geneva at kasama rin nating mapag-uusapan ang Israel. Marahil mga kaibigan ay isa ka sa mga sumusubaybay sa balita sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Marahil ay narinig mo na rin ang kanilang ginawang pag-uusap sa Oman nitong nakaraang araw at nagkaroon ng pangalawang pag-uusap ang Iran at Amerika. Pero mga kaibigan, ayon sa ulat, hindi maganda ang resulta ng kanilang pag-uusap. Ang Iran ay tikom kung ano nga ba talaga ang napag-usapan. Ganon din ang United States of America. Ayon sa ulat ng CNN, ang Amerika ay nag-declined. Pag sinabi nating declined, hindi ito pumayag o hindi ito nagbigay ng magandang resulta. At ano ang kanyang i-decline? Ayon sa ulat mga kaibigan, ayaw ng Amerika o hindi ito nagbigay ng pangako na magkakaroon sila ng diplomasya para sa Iran. At bilang patunay, ngayon mga kaibigan, na tila nagtapos na ang pag-uusap ng Amerika at Iran, hanggang ngayon, ang puwersa ng Amerika ay hindi pa rin pinapaalis sa maraming lugar sa Middle East, maging ang mga warships nito at ang kanilang mga malalaking aircraft carrier at ang maraming mga fighter jets. Isa itong indikasyon na ang pag-uusap ng Amerika at ng Iran ay hindi maganda. At ito pang isang pruweba mga kaibigan ayon pa rin sa ulat ng CNN, latest Trump news. Iran talks face uncertainty. Nako, lumalabas na nagiging sayang lamang ang pangalawang pag-uusap ng magkabilang panig. Nais ni President Donald Trump na makamit ang tatlong bagay at dapat itong ibigay ng Iran at nang sa ganon ay hindi raw sila aatake. Ang tatlong bagay na ito ay una na ring hiningi ni President Donald Trump sa Iran noong una nilang pagtatagpo sa Oman. Ang mga bagay na ito, una ay kailangang alisin na raw o ihinto na ng Iran ang uranium enrichment at ang paglilimita at pagsasagawa ng ballistic missiles ng Iran at ang paghinto na sa pagpondo sa mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis. At ang pangalawang pag-uusap nila, walang isa sa kanila ang nagbanggit na ang mga hinihingi ni President Donald Trump ay naibigay. At dahil dito, ang Secretary of State na si Marco Rubio ay tutungo sa Israel upang ipaalam kay Benjamin Netanyahu kung ano ang resulta ng pag-uusap ng Amerika at ng Iran. Marami ang mga naniniwala na ang Israel ay naghihintay lamang kung ano ang sasabihin ni President Donald Trump. At sa pananahimik ng Israel sa ngayon, marahil ito ay nag-aabang lamang at marami ang mga naniniwala na kung sakaling aatake ang Israel sa Iran, malamang ito ay may basbas mula sa United States of America. At isiniwalat din ng CNN na sinabi ng Israel na sa pamamagitan ng kanilang satellite
ay muling tinatrabaho ng Iran ang kanilang nuclear facilities. Indikasyon ito mga kaibigan na patuloy sa pagsasagawa ng nuclear weapon ang Iran kahit ilang beses na itong binalaan ng United States of America at ng Israel na muli silang aatake kung kanilang ipagpapatuloy ang pagsasagawa ng nuclear weapon. Pero eto na nga, ayon sa resulta at sa kuha ng satellite image, muling tinatayo ng Iran ang kanilang nasirang mga nuclear facilities. Kaya ayon sa ulat mga kaibigan, ang Israel ngayon o ang puwersa ng Israel naka-high alert para sa isang posibleng joint attack ng Amerika at ng Israel sa loob ng Iran. Matatandaan na si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, bumisita ito sa White House at nagkausap sila ni President Donald Trump. At ang kanilang pinag-usapan mga kaibigan ay ang Iran. Nangyari ang pagpunta ni Benjamin Netanyahu sa Amerika bago pa isagawa ang pangalawang pag-uusap ng Iran at ng Amerika. Ayon sa mga analyst, malaki ang possibility na ang pinag-usapan ni Benjamin Netanyahu at President Trump ay may kinalaman sa kung ano ang magiging resulta ng kanilang pag-uusap. Sinabi pa nga ni President Donald Trump kay Netanyahu na gusto niya ng negosasyon sa Iran. Yan din ang iginigiit ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na sinabi talaga ni Trump na gusto niya ng negosasyon. Pero sa mga balita na lumalabas ngayon mga kaibigan, tila walang malinaw na negosasyon na nangyari sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ayon naman sa mga eksperto, kinakailangan talagang mag-ingat sa pagsasagawa ng desisyon ang Iran sapagat sa ngayon ay tila napapalibutan ng puwersa ng Amerika ang Middle East, maging ang Iran kung sakaling pumarya ang pag-uusap na ito. Pero nauna nang sinabi ng presidente ng Iran, ayon sa kanya, we will not abandon nuclear industry. We are not seeking nuclear weapons. Ayan mga kaibigan, ayon sa presidente ng Iran, wala raw silang ginagawang nuclear weapon. Nako, kung ganon mga kaibigan, wala talagang mangyayaring maganda sa pag-uusap ng Amerika at ng Iran. Dahil nga, ayon sa Iran, hindi naman daw sila gumagawa ng nuclear weapon. E ano pa ang dapat pag-uusapan? Pero hindi naman naniniwala dito ang United States of America. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa mga isiniwalat ng Iran's president na hindi raw gumagawa ng nuclear weapon ang bansang Iran? At kung ganon, bakit nagsagawa ng mga malalaking pag-atake ang Amerika at Israel sa Iran noong nakaraang taon? Ang kanilang target, nuclear facilities, sabagat gumagawa raw ng nuclear weapon ang Iran. Nako, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng United States of America at Iran at Israel sa mga susunod na araw? Sana lang mga kaibigan, walang gagawing pag-atake ang bawat isa sa kanila. Sana ay magkasundo na lamang sila. Pero kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.